Mahigit 10 taon ang lumipas. Hi, good morning. Late na ba ako? Good morning din, Ani. Ganting pagbati ni Larissa sa hangos na pagpasok nito sa tanggapan. And don't worry, late ka lang ng konti. Tumigil si Ani sa harap ng mesang kinauupuan ng best friend. Nagbabasa si Larissa ng dyaryo at nakabuklat iyon sa International News section. Sorry ha, nito rito. Inabot kasi ako ng madaling araw sa pagre-review. Tapos, kinumpleto ko pa yung term paper ko. Deadline kasi ng submission mamaya. Start din ang final exams namin ngayon. Ngumiti si Larissa. Tumindig. Hawak pa rin niya ang dyaryo. Actually, pwesto ni Annie ang kanyang inupuan. Ang mesa ni Larissa ay nasa loob, sa consultation examination room ng klinika. Aniya kay Annie, sabing don't worry. Naiintindihan ko pag medyo late kang pumapasok. Hindi ba? Sabi ko noong bago kita i-hire na secretary ko na magiging lenient ako kung mga working student ka at graduating pa. Kailan ko pa pinawasan ng sweldo mo dahil sa mga late mo? Maraming thank you, doktora, sabi ni Annie. Napakaswerte ko at ikaw ang naging best friend ko. Napaka-supportive mo. Hayan ka na naman. Nakadoktora ka na naman sa akin. Larissa lang ako sa'yo. Tumawa si Annie habang inilalagay sa bottom drawer ng mesa niya ang kanyang mga gamit. Binawalan kasi siya ni Larissa na huwag niya itong tawaging doktora. Para ro kasing nagkakaroon ng pader sa pagitan nila. Sabi ni Annie, I shall forever be your friend. Pero hayaan mo na akong tawagin kang doktora. Ganon katindi ang respeto ko sa iyo at ibig kong ma-remind ka sa paggalang at paghanga ko sa iyo each time I address you by your proper title. If anybody deserves to be called a doctor, ikaw yun. Sabagay, sabi ni Larissa, nakangiti. Mas type ko na ngayong tawaging doktora kaysa kung pinursige ko ang original ambition kong maging newspaper reporter. But perhaps that's only my ego talking. Pwede ba, doktora? Sabi ni Annie. That's not your ego talking. Ako ba? Pagkakailaan mo pa? Well, nagbuntong hininga si Larissa. Kung may nakakaalam ng likaw ng bituka niya, si Annie iyon. Magde-decide ka bang kumuha ng medisina? Dagdag ni Annie. Kung hindi dahil sa panlalait na ginawa sa iyo ng nanay ni Andrew Lee? Again, Larissa heaved a sigh. Totoo ang sinabing iyon ng matalik na kaibigan. Isang semestre lang ang ginugol ni Larissa sa kursong Mass Communications sa UP Diliman. Lumipat siya sa pre-med course na BS Biology sa sumunod na semestre. Pinayagan siyang gawin iyon sapagkat university scholar siya. Ang marka niyang nakuha sa entrance exam noon ay nasa top 0.5%. At dahil na-maintain niya ang matataas na grades sa unang semester, madali siyang nakapag-shift. Maituturing na may bahid ng impluensya ni Patrick sa kanya ang naturang desisyon. Hindi ba't sinabi nito noon sa kanya na kaya ng utak niya ang mas mahirap na kurso? And there's Jeannie. Sa maikling ipinagkilala nila,
Ito man ay nag-comment din ng ganoon, that she could aspire for a higher calling at madali niyang kakamtin iyon. Ngunit sa likod ng pagbilib sa kanya nina Patrick at Jeannie, what really made Larissa change her mind regarding her choice of career was Mrs. Lee's scathing condescension. Itinuring ni Larissa na hamon ang pag-alipusta sa kanyang iyon upang mithiin niya ang sa kanyang palagay ay pinakamataas na pwede niyang marating. Hindi niya pinili ang isinuhestyong kurso ni Jeannie, ang law. Pinili ni Larissa ang propesyon ni Dr. Monterosa, ni Patrick, at ng misis nitong si Valerie. Natural, nasindak ang nanay at tatay ni Larissa nang magsabi siyang ibig niyang maging manggagamot. It had nothing to do with their confidence in their daughter's intellectual capacity. Mas may bibilib pa ba sa talino ni Larissa kundi sina Kapuring at Kaanton? Pruweba ang mga dingding ng munti nilang bahay na kinasasabitan ng mga medalya ng anak. Huwag nang idagdag ang display cabinet ng mga tropeyo at mga plake nito. Sa laping pampaaral, di kasi ang sanhi ng siyak ng mag-asawa. Ngunit kitang-kita nina Kapuring at Kaanton ang kislap ng determinasyon sa mga mata ni Larissa. Kaya pagkaraan lang ng isang magdamag na pag-uusap ng mag-asawa, nagpasya silang igapang ang anak, sukdang magdildil sila ng asin. Fortunately, it did not come to that. Ang magdildil ng asin ang mag-anak. Dahil nang kumalat sa ipil ang tungkol sa paglipat ni Larissa ng kurso, the surge of moral support was tremendous. Walang nangantyaw na sobrang ambisyosa ang anak ng dating labandera at tricycle driver. Para sa mga taga-ipil, si Larissa ang karapat-dapat na tularan ng lahat ng kabataan doon. They were justified in looking up to Larissa as role model. Bukod sa talino at sipag sa pag-aaral, mabait at masunurin din siya sa mga magulang. Wala ring hilig sa lakwatsa si Larissa. At minsan man ay hindi siya nag-entertain ng mga nangurusunada sa kanya. Of course, walang ideya ang mga magulang niya o ang mga kababaryo na hindi namansin si Larissa ng manliligaw dahil sa isang Andrew Lee sa Singapore. Pero si Annie nga lang ang nakaalam nun. At si Annie ay marunong magtago ng sikreto. She's a loyal friend. Bukod sa moral support, tumulong din ang mga dating guro ni Larissa, notably si Ma'am Trini, na nagsaliksik ng scholarship grants na pwede niyang applyan. Ang mister nito na miyembro ng Rotary Club ay naipasok ang pangalan ni Larissa sa samahan bilang beneficiary ng cash subsidy para sa mga kailangang textbooks sa kurso. Pero hindi naman umasa sina Kapuring at Kaanton sa naturang assistance. Kahit high school lang ang narating ng mag-asawa, batid nilang ang talagang madugong bahagi ng pag-aaral ng anak ay pagdating nito sa medicine proper. Inimpok ng mag-anak ang mga tulong sa pag-aaral ni Larissa. Kasabay niyon, dinoble ng mag-asawa ang sipag sa paghahanap buhay.
Kahit subsob sa pag-aaral, nakita ni Larissa ang mga sakripisyo ng mga magulang. So, without informing them first, sumulat siya kay Patrick. Nasa huling taon na si Larissa noon ng pre-med course. At si Patrick, ayon sa huling balita niya, ay isa ng kilalang espesyalista sa Amerika. Maraming taon nang walang komunikasyon sina Larissa at Patrick. Buhat pa nang mag-migrate sa US ang parents nito noong high school sophomore siya. Hindi na sila nagkabalitaan. Pero itinabi ni Larissa ang address ng mga Monterosa sa New York. At tinandaan niya ang ipinasabi ni Patrick sa kanya through his mother na kapag may kailangan siya, ay sumulat lang siya. Ginawa iyon ni Larissa. Kinapalan niya ang kanyang mukha. Sa sulat, sinabi niyang sa susunod na taon ay nasa medical school na siya. Na bagaman kayod kalabaw ang ginagawa ng nanay at tatay niya, alam niyang mahihirapan ang mga iyon na paaralin siya. Inilakip ni Larissa ang photocopy ng pinakahuling marka niya sa pamantasan. Saka sinabi kay Patrick kung pwede siyang asistihan sa medical school. Idinagdag ni Larissa na ililista niya ang lahat ng salaping tulong ni Patrick at isa sa uli niya iyon kapag isa na siyang doktora at kumikita na. Very prompt ang sagot ni Patrick. Anito, he will only be too happy to put her through medical school. Ipinabasa raw nito sa misis at sa mother niya ang kanyang sulat. Tuwang-tuwa raw ang huli. At ang unay, in-encourage agad siya na pagbigyan ang kanyang hiling. Hahatian daw si Patrick ng mami niya sa pagsuporta sa pag-aaral kay Larissa. At huwag daw niyang ilista ang mga tulong na iyon. Ibang klase raw ang ibig ng mag-inang ipalit niya sa mga iyon. Ang gusto ng mami ni Patrick, kapag doktora na si Larissa, ay mag-ukol siya ng kahit 1 o 2 araw kada buwan na libreng panggagamot sa kanilang bayan. Isang paraan daw iyon para mabawasan ang guilt ni Doktora Monterosa sa pagtira sa US. Nangako raw kasi ito sa sarili noong araw na tutulong sa mga kababaryo. Pwede raw bang si Larissa ang gumanap niyon balang araw? Pumayag agad si Larissa. Nasa unang taon pa lang siya sa medical school ay kinonsidera na agad ni Larissa kung saang field siya mag-specialize. Kung gagaya siya kay Doktora Monterosa, mga bata lang ang magagamot niya. Kung si Patrick ang tutularan niya, mga matatanda lang ang magagamot niya. Geriatric medicine ang specialization nito. Noon naisip ni Larissa ang misis ni Patrick, si Valerie, ophthalmologist si Valerie, and as such, bata man o matanda ay pasyente nito, na siyang gusto ni Larissa. Ibig niyang makapaglingkod sa mas maraming kababaryo. Nang isulat niya kina Patrick ang napiling field, kahit busy si Valerie ay ito mismo ang gumawa ng sagot kay Larissa. Sabi nito sa kanya, sasagutin nito ang lahat ng mga librong kailangan niya mula noon. True to her word, kahon-kahon kung magpadala ng mga aklat si Valerie kay Larissa. Napilitan tuloy si Naka Anton na magdagdag ng 1 pang kwarto sa bahay nila para
magkasya ang buntong mga libro ni Larissa. Sa kabilang banda, ang inimpok ng mag-asawang Lucero para sa medical education ng anak ay ginamit nila para palakihan ang kanilang tindahan. Lakas loob ding kumuha ng hulugang tricycle si Ka Anton at ipinapasada sa kuya ni Annie. Nang mabayaran iyon, kumuha uli si Ka Anton ng isa pa, hanggang sa maging 4 lahat iyon. Looking back, natanto ni na Kapuring na talagang kailangan ni Larissa nang may kayang magpapaaral sa kanya sa medical school. Ang naipon kasi nila noon ay sapat lang para sa isang semestreng matrikula ng dalaga. Kaya saan sila kukuha uli sa mga kasunod pang semestre? Sa kabaitan ng ibang tao kay Larissa, naging generous din ang nanay at tatay ng dalaga sa kapwa. At isa sa naanggihan ng kabutihang iyon ay sina Annie. Nang mabigyan ni Ka Anton, ang ama ni Annie at kuya nito ng hanapbuhay, naituloy ni Annie ang pag-aaral. Sa huling taon ni Larissa, nagpadala siya ng mga application for residency training sa iba-ibang medical institutions sa US, sa England, at sa Germany. Requirements sa fresh medical graduates kahit lisensyado na ang residency sa ospital. It was a pleasant shock to Larissa nang tumanggap siya ng sulat mula kay Dr. Carl Vangelis, ang world-famous ophthalmologist na nakabase sa Queen Victoria Medical Center sa London. Imbitasyon iyon mula sa Greek doctor para siya kumuha ng serye ng qualifying exams. Kapag pumasa roon si Larissa, she will be trained by Dr. Vangelis himself. Kahit hindi pa niya alam kung maipapasa niya iyon, mamatay-matay agad sa tuwa si Larissa. Batig niyang every 3 years lang kung kumuha ng doctor trainees si Dr. Vangelis from around the world. At hindi lalabis sa 7 iyon. Once in, pwede nang konsiderahing ayos na ang career ng piniling i-train niyon. Sa London ang pagsusulit. It was an entire week of physically and mentally exhausting series of tests. Sa umpisa, medyo na-discourage si Larissa. Paano'y nalaman niyang siya lang sa mga kasamahan sa exam ang hindi pa nakakatapos ng residency training. Ang iba nga'y full-fledged ophthalmologist na sa kani-kanilang bansa at gusto lang talagang mag-train sa ilalim ni Dr. Vangelis. Si Larissa ang pinakabata sa batch ng examinees. Gayunman, nang mag-long distance call sa kanya si Valerie, pinalakas nito ang kanyang loob. If you read all the books I sent you, and the case studies as well, anito kay Larissa, then you have nothing to fear. Ignore your, as you say, overqualified competitors. Believe in yourself, Larissa. I know you can do it. Patrick and I are counting on your inclusion in Dr. Vangelis' exclusive circle of students. Sinunod ni Larissa ang payo ni Valerie. Kung ito na ni minsan ay hindi pa niya nakakaharap sa personal ay bilib sa kanya, di dapat ay mas maniwala siya sa sarili niya, hindi ba?
pumasa si Larissa. She stayed at the Queen Victoria Medical Center for 2 years, worked and trained under the exacting standards of the Greek ophthalmologist. Pagkatapos nyon, sabi ni Dr. Vangelis sa dalaga, "I have nothing more to teach you. If I would require an ophthalmologist one day, it would certainly be you, Larissa." Wala nang mas titindi pang papuri sa binitiwang mga salitang iyon ng mentor sa kanyang pupil. Kababalik lang ni Larissa sa Pilipinas, 5 buwan na ang nakararaan. May nakareserba agad na staff position sa kanya sa St. Luke's Medical Center. At sa pagkakaroon din niya ng sariling clinic sa katabing Medical Arts Building, si Annie ang kinuha niyang sekretarya. Tagumpay siya, pakiramdam niya. Ngunit, para saan nga ba ang tagumpay na iyon na kanyang pinagsikapan dahil sa panlalait ng ina ni Andrew Lee? Larissa had never heard from Andrew ever since. At kahit pilitin niyang ibaon ng gusto sa limot ang katotohanan iyon, paminsan-minsan ay bumabangon iyon. Walang maisip na paraan ang dalaga upang tuluyang malibing ang alaala ng gwapong Singaporean sa kanyang puso. Parang ang lungkot ng kwentong pag-ibig na ito ni Larissa. But wait, dinggin muna ninyo ang panig ni Andrew. Nawaglit na nga ba sa puso at isip ng binatang Singaporean ang dalagang Pinay na nagkaloob sa kanya ng puso nito sa pamamagitan ng hugis pusong garnet ring? Abangan.